Alright, reaction video muna tayo mga kaibigan. Ito na, nagtitrending ngayon. Amerika kumilos na. Malapit sa Palawan. Japan PH BFA. Minamadali. Firepower ng Pilipinas ipinakita na. Ito na mga kaibigan. Mga ilang kabayan kumpirmado, USS Carl Vinson Carrier Strike Group pumasok na sa loob ng Pilipinas. Dumaan sa Sulu Sea, West Philippine Sea at South China Sea. Bakit ang tahimik ng China? Kapag puwersa ng Amerika ang naglayag sa iligal na inaangkin nilang karagatan, takot na takot ang China sa... Yun na nga mga kaibigan, takot ang China sa Amerika. Kaya pala, mas lalong sumakit ang ulo ni Xi Jinping dahil sa malapit nang magkaroon ng Visiting Forces Agreement ang Pilipinas at Japan. Ayon kay President Marcos, kung pwede asa para makapasok na ang mga puwersa ng Japan sa Pilipinas. I think both the Prime Minister and I agree ASAP na dito is as soon as possible. Sa datahang lakas ng Pilipinas, ipinarada ang makabago at malalakas na military defense equipment na wala tayo noon, pero meron na tayo ngayon. Aba, hukbong dagat ng Pilipinas, palakas din ang palakas, Israel, South Korea at Indonesia. Puspusan ng paggawa ng mga barko para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Simula sa mga fast attack interdiction craft missile, landing docks, corvette at offshore patrol vessel. Ang mga ito ay darating sa bansa bago matapos ang Marcos administration. Maganda itong balita nito mga kaibigan. Kumpirmado mga kabayan, pumasok nga sa Sulu Sea at West Philippine Sea. Patungong South China Sea ang USS Carl Vinson Carrier Strike Group. Ito ay matapos ang ginawang pangharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ang mga barkong pandigma ng Amerika ay kasalukuyang nasa Singapore na matapos na naglayag ito sa karagatang nasasakupan ng Pilipinas. Bakit kapag Amerika ang tahimik ng China? Isang mabilis na akbang ng Amerika na hindi nagustuhan ng China. Hindi lang yan mga kabayan, mas lalong lumalaki pa ang problema ng China dahil hindi lamang Amerika ang tiniksa na lamunan nila. Sa pagpunta ni Pangulong Marcos sa Japan itong linggo, kinumpirma ng Pangulo na minamadali ng Pilipinas at Japan ang isang Visiting Force Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ay tama. Kailangan madali na. Kasi nga ang China nangharas na. Ito ay upang makapasok ang mga sundalo ng Japan sa bansa. Gayon din ang mga sundalo ng Pilipinas sa Japan. Nang mas mabilis, ang lahat ng ito ay naganap dahil sa tumataas na tensyon sa South China Sea at East China Sea at maging sa buong Indo-Pacific region. Mas parami ng parami. Ganda nitong ng Pilipinas ngayon. Tangkidigira galing Israel ito eh. Grabe. Binili ang Pinas, kasya ang bili. Ang mga kakampi ng Pilipinas. Just to follow up, have we set a specific timeline on the finalization of the RAA? I think both the Prime Minister and I agree ASAP na dito is as soon as possible. Yesterday, if not sooner. Sa datahang lakas ng Pilipinas, ibinida ang mga makabago at malalakas na military defensive equipment na wala tayo noon, pero meron na tayo ngayon. Meron na ngayon. Mayaman na. Siyempre, umuunlad ng Pilipinas eh. Ito yung naganap na pinakita nga mga tangkidigira, puro high-tech na mga kaibigan ha. High-tech na ang gamit ng Pinas ngayon. Suwabe ito. Ibang klase. Level up ang Pinoy ngayon. Amerika kumilos na malapit sa Palawan. Ay, maganda ito. Naku. Pinakita. Nagparada ngayon ng yung military ng Pilipinas eh. Pinakita yung mga power mga missile Yung missile pala ang Pilipinas. Naganda na nga. Maganda yung Japan pumasok sa Pilipinas. Yung mga sundalo, magpapanik lalo ang China niyan. Tatakot ang China. Pag bumalik na ang China doon sa kanilang bansa nila, kasi yung mga barko ng China sa Pilipinas na eh. Sa Baho de Masinloc, sa Palawan. Alam mo naman yan. Ang lupit ng mga kagamitan ng Pinas ngayon Ito, missile ito. Mga kaibigan, nagpaparada ang Pilipinas ngayon ng mga missile. Pinapakita sa sambayan ng Pilipino na talagang malakas na ang persa ng Pinas. Grabe, ibang klase. Level up. Wow na wow. Kasi nga ang Pilipinas ngayon, totoo lang,
Hukbong dagat ng Pilipinas, palakas din ang palakas. Israel, South Korea at Indonesia puspusan ang paggawa ng mga barko para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Simula sa mga fast attack interdiction craft missile, landing docks, corvette at offshore patrol vessel. Ang mga ito ay darating sa bansa bago matapos ang Marcos administration. Ay, darating Yes, pa. sir. Patuloy po ang paglakas po ng ating hukbong dagat ng Pilipinas. Of course, katuwang po natin, kasama po natin lahat ang Armed Forces of the Philippines. So, Tama. Talagang palakasin dapat. sa panig po ng Philippine Navy, sir, marami po tayong modernization projects na natupad po ngayong taon. Maganda sana kung ang maraming drone ang ang Pilipinas kasi nga yung mga drone pang yan pang depensa. Okay, parang yung Israel kung napanood nyo, ay yung Ukraine at saka Russia. Ang nakatalo sa Russia, yung mga drone, yung mga warship ng Russia, sabog sa drone at saka yung mga tangke digira, ubos sa drone, no? Dapat ang Pilipinas may mga drone din. Nandyan na po yung nagkaroon po tayo ng steel cutting ng ating landing dock. Yung landing dock po, sir, yan po yung pinakamalaking barko po natin sa Philippine Navy. So, may logistical capability po to, sir. Strategic sea lift ang kanyang capability. So, nagagamit po natin to po sa pag-transport ng troops, pag-transport po sir ng mga essential cargos. Nagamit po natin to maigi para sa mga humanitarian assistance disaster response. Yung binabanggit niyo po, sir, na Korea, Yes, sir. kamakailan po, noong November, nagkaroon po tayo ng tinatawag po natin na steel cutting at keel laying sa South Korea ng ating pong mga corvettes. So, Allied din ang Pilipinas yan Allied member yan ng Pilipinas, yung Japan, South Korea, okay, Amerika, especially Amerika. Alam na ito po ay isang Australia, wala pa Australia, platform po galaw-galaw. ng Navy na magbibigay po sa atin ng dagdag capability para sa ating defense requirements po ng ating bansa. So tama po kayo, sir. Isa po ang Korea, ganun din po ang Indonesia sa na pagkuhanan po natin ng Indonesia, mga barko. And at the same time, sir, may dagdag ko na rin po. This year rin po, na-commission po natin yung tinatawag namin Acero class gunboats. Ito po yung Shautag na platform galing naman po sa Israel. So, may dalawa po tayong na-commission po niyan, sir, nitong Mayo. And then, this November rin lang po, sir, dumating po yung dalawang bago. So, sa ating currently, meron po tayong 6. Yung India nagpadala na rin ng warship sa Pilipinas okay, back up. Gusto na agad yung India, gusto na agad banatan yung China kaya nagpadala ng warship sila kasi nga yung India nanggigigil na rin sa China ngayon. Kasi nga sinasakop din sila ng ng China 6 na Acero class gunboats po. May parating pa pong 3. Ito po ay nakaprogram naman na po for next year and succeeding years. Captain Negraza, sabi niyo may binibira tayong armas sa Israel. Maganda yan, armas. Yung Iron Dome, yun ang maganda. Anong klase ito? Ito ba yung ginagamit nila sa Hamas? Iron Dome yun. Sa Gaza? Iron Beam. Ito po, sir, yung fast attack interdiction craft. So, ito siyang mabilis na platform po, sir. Magagamit po natin sa ating littoral battles, sa ating littoral space. So, malaking bagay po yan dahil alam niyo naman po ang ating bansa. It's archipelago. We are a maritime nation. We are surrounded by bodies of water. So, natural lamang po na napaka-haba po ng ating coastline. Marami po tayong islang binabantayan. More than 7,600 islands. More than 36,000 kilometers of coastline. So, malaking bagay po ito na mabilis po yung platforms na nakuha po natin from Israel and of course the other platforms we got from Indonesia and Korea po, sir. Laban Pinas. Mga idol at kabak. Maganda ito mga kaibigan. Kaya lang, yun nga, sinabi nito, yung Pilipinas nga, kalat-kalat yan Isla ba isla? Kung halimbawa yung China ay umatake. Kasi nga, ang gira, hindi natin alam kung kailan, okay? Pero maganda yung handa tayo.
yung isla ng Pilipinas ay hiwalay. Kailangan dapat yung mga forces ng Pilipinas, mga kagamitan ng Pilipinas ay nakatambak na yan sa mga isla. Okay? Kasi nga pagdating ng China, pagdating ng araw, alright, iba na yung nakahanda. Ito nga, balita ngayon, Amerika kumilos na, malapit sa Palawan. Ang Amerika nanggigigil na ito eh. Sigurado ito, nanggigigil na ito sa China. Kasi nga China, bumuli na ng bumuli. Alam naman natin na yung nangyari sa Baho di Masinloc, binumbar ng tubig ng China yung Pilipinas. Okay? Barko ng Pilipinas mag-resupply. Okay? Yung China, tahimik lang yan. Pero yung ayon sa kanila, yung report nila, yung mga submarine, okay, military submarine ng China, nakaposisyon na daw yan eh. Ganon. Nakaposisyon na sa ilalim ng dagat. Kaya dapat kailangan talaga natin ng tulong ng Japan din. Yung mga allied. Kaya yung mga drill na nagaganap, ay talaga maganda yan. Okay? Amerika kumilos na malapit sa Palawan. Japan PHBFA minamadali. Firepower ng Pilipinas ipinakita. Minamadali na. Nakakatakot na ito. Alright. Pala na kayo. Hanggang dito na lang mga kaibigan. At mahaba-haba na. Reaction video muna tayo. Nakapagod na rin mag-edit. Okay? Hanggang dito na lang. At subscribe my channel. Ano masasabi nyo? Subscribe. Thank you. Bye-bye.